Morning. Ah, very unfortunate. Usually, ang tubig namin is 350. Marami na kami noon. Leto pa kami dyan sa bahay. The last time, pumutok yun, nakakailang putok na yun eh. Pero pinapalitan ko kasi yung gasket, yung ano, yung goma. Obviously naman na ano yung goma eh. Pero for some reason, napaka-sensitive kasi alam yung yung pinangkakabit sa ano, pinandudugtong sa imbis na lalagyan ng pandikit yung merong ano, yung kulay itim, may tawag doon eh. Kalimutan ko ang tawag. Yung connector ng yung uso na yun eh, yung di ba yung PVC ngayon narorolyo. Pag ang PVC narorolyo, bahagyang ano yun, mga 1/2 millimeter up to 1 millimeter. Hindi, mga 1/2 millimeter yan. Na o mga 0.8 millimeter ganyan, na mas mataba dun sa PVC na kung ilang meters man yon, 10 feet, 12 feet na nabibili sa hardware yung diretso. Yan, pag nabibili sa hardware yung PVC mo, ang mga connector nun, mga elbow ganyan, lalagyan mo ng pandikit. Pero pag yung PVC mo galing nawasa, yung narorolyo, mataba, yun yung mataba ng bahagya. Ang ano nun, ang connector nun, yung mga elbow, yung mga connector ganyan, yun yung diroscas yun. So kasi sa amin, pag yung nag-ayos ng tubig ang nawasa, ang Manila Water, pag nag-ayos at nagbukas sila, yung unang bukas nun may hangin yun, tsaka mas malakas ang pressure nun, doon pumuputok yung yun, at yun lang din eh, pumuputok yun sa washing machine kasi medyo may angle yun eh, medyo wala sa 90 degrees. Hay, no, so dalawang beses pumutok yun, dalawang beses ko nireconnect. Yung 350 namin naging 1,000 mahigit. 'Di ba? Bali sana kung puputok yun ng gising kami. Usually pumuputok yun, yung ganito, naghatid ako, pagbalik ko maaga, so kaya gabi, ganyan. Si kuya, means siya yung naka-discover ng isa, tipong lumabas. Kaya ko, ba't siya lumabas? Minsan nagpapadelivery ng pagkain eh, kaya lumalabas alanganing oras. So ginigising niya ako, sabi niya, Dad, yung tubig gumagayon siya. Pero pag yung tipong umaga na na-discover, yun ang malakas, tipong pagtulog pa lang tumagas na, tapos hindi napansin ni kuya, ganyan. Lalo na ngayon, lumipat na si kuya. Basta kaya tubig namin bayarin ngayon. Ang lubak naman na itong ano na to, ganitong tiles. Ganito ba sa Italy? Diba ginagaya nila sa Italy, ganyan tiles. Tapos di mo akalain na madulas siya. Granite yan eh, legit na granite. Kasi kung semento yan, hindi naman kikintab ng ganyan kung semento yan. Mamaya maya mawawala na naman, maglalak na naman yung cellphone. Hindi ko pa yung nakukulikot. Ganda sana kapag hindi na ako mag-e-edit eh, kasi raw video, hindi na process, hindi na ipaprocess ng ng video editor. Ang linaw nun eh pag pinanood mo. Kasi kahapon yung re-uploaded, yung na-edit na video,
Yung pinanood ko ang labo sa TV. Di kagaya yung raw video na in-upload mo. Linaw, ganda. Kuwang-kuha, klarong-klaro yung ulap. Yan, nakakatuwa. Ewan ko pag sa computer ako nag-re-upload. Kasi ito original nito 4K. Pag inedit mo 1080. Pag tinaasan ko pa kasi hindi na kaya ng cellphone eh. Either nagahang or hindi, basta hindi kaya ng memory ng cellphone. Ganun. Tsaka na babawasan pa rin ng quality ewan ko for some reason. Mas maganda yung raw video talaga. Itong ganitong raw video nakikita nyo malinaw, di ba? Nakakita na ako ng upload ng ng anong tawag doon, yung action cam kahit 4K, mas malinaw pa rin talaga yung cellphone eh. Mas nalilinawan pa ako sa cellphone. Saan kaya ito off? Medyo random din siya eh. Kala ko dati pag nalulubak talaga. Pag yung may tumatawid, whether tao or sasakyan, I would rather na magbabagal ako. Peprenuhan ko. Preno na bagal hindi hintuan na. Kapag hindi ko balak hintuan. Kasi pakikiramdaman ko kung tutuloy ba siya o hirap hanapin yung switch ng fog light. Ang layo. So kahit ang ano pala nito, ang high beam nito, tatlo kasi ilaw nito. Ang low beam dalawa. Ang high beam yung nag-iisa sa gitna. Kaya pala iisa yung tapon niya ng ilaw. Pero kahit papaano ito kita mo. Makita yung high beam. Sa Honda hinang-hina ako sa ilaw ng Honda. Tapos si Kiel ayaw niya na naka always on kasi parang merong life daw yung Honda, yung ilaw ng Honda merong kumbaga sa isa siyang mahabang kandila.
Tapos i-on mo kahit na ano, kahit na araw. Kaya ang ano niya doon, tanggalin na yung idle start, yung ano, yung automatic start sa traffic. Tanggalin na yan, gawin na lang siyang switch sa ano, sa ilaw. Para pwede mong i-off yung ilaw. Kasi ako, kahit araw, nag-iilaw ako. Bukod sa yun ng batas, parang lalo na dito, visibility din yun ng motor eh. Kaya nga ginawang batas yun eh. Kahit araw merong ano yun silbi yun kapag naka-on ilaw mo. Di ba yun ang mga comment sa mga kamote? Sasabihin sa mga nakadali ng kamote, sasabihin, biglang lumusot hindi ko napansin Oh. Kasi nga, hindi niya napansin. Hindi, kasi nga, kung may ilaw yon, di sana, baka mas napansin pa niya kung may ilaw, di ba? Yun. Kahit araw. Anong MUX? Bakit ganyan MUX? Mauna ka na nga. Malaking truck. Hindi ako kita kasabay. Ako sa gilid. Huwag ka lang pipihit sa kaliwa. Itong van na to. Katakot pakiramdaman. Pag ganyan talagang nilulusob na yung uso, pagbubusin na ako na talaga. Kasi ready na yun umabante. Tsaka pauwi pa lang siya. Naku, kung saan mang galing yun, baka lasing pa yun pagod pa yun puyat pa yun.
Or yung aayusin ko na ano ngayon na PVC ngayon, lagyan ko kaya ng pandikit, mga pandikit. Kakatulong kaya yan. Try ko ngayon, lagyan ko ng mga pandikit. Hindi ko sure kung may extra mga elbow ring kasi ako eh. Yung connector ko, lagyan ko ng pandikit. Or maghanap ako ng elbow. Alam ko wala na akong mga, ay hindi. Kung meron man ako, hindi ko alam kung saan nakatago. Alam ko meron akong biniling mga ganun. Hanapin ko yan sa mga drum. Meron pala ako nun. Init ng ano, bus. Yan, ganyan, may tunog yung signal. Sa motor pwede yun, pero dito mag-isip ako iba pang tunog. Bilis ng bus ah. Chinese New Year. Year of the Pig ako. Punta kami sa mall na may mga karatula doon. Hindi magandang taon daw ito sa mga Year of the Pig, kaya kailangan magsikap. Magsikap at magdoble sikap at doble ingat. Triple sikap. Ganon. Nakatres ka kahit pa ako, no? Parang hinihila mo pa rin yung hagdan, yung ano, kalsada. Basta ganito naman libre, oh. Masarap, medyo umano eh. Parang hindi siya ahon. Pero ito yung reklamo ko dati nung nung switch niya yung original pa. Kako ano, kapag umaalis ako ng tres, sabi bagal na ito. Pag umaalis ako ng tres at babalik ako ng tres, maano na siya, nag-glitch na.
Kaya kailangan lagi ako nakatres. Paano yun? Ang yung mga repair yan. Or malakas lang talaga yung pressure ng tubig. Hay, bayarin. Bayarin. Yung nawasa ko kasi, na overpayment ko yan. Minsan bayad ako ng credit card. Pag magbabayad kasi ako ng credit card, malaking bayarin ko sa credit card eh. Kulang-kulang trend, 20 mahigit. So, naghulog ako ng 7,000. Pang bayad ko ng credit card yun sa BPI dun sa app. Naka-code yun. Bawa GW, GNW, ganyan. So, naka-code. Nagbayad ako ng credit card. Biglang nag-prompt yung credit card. Sabi ko na, kasi mga 2 days yun 2 to 3 days bago mag-reflect. So, nag-check ako. Sabi ko, hindi pa siguro nagre-reflect. Sabi ko, 3 days, 4 days na hindi pa nagre-reflect. Sabi ko, parang matagal to this time. Sabi ko gano'n. Yun pala, ang nabayaran ko yung nawasa. Kasi naka-code din yung nawasa doon sa credit card ko eh. So, hindi ko nabayaran yung credit card. Tapos napa-advance tuloy ako sa nawasa. Kasi pagdating ng bill ng nawasa, negative 7,000. Putik, sabi ko. Sa credit card yan, bakit dito napunta? Nawasa tuloy yun. Kaya, for the longest time, yung bayarin namin ang nawasa. Minus na lang doon sa 7,000. Kaya lang nakakailang beses na nangyari ang ganyan. Na nangyari ang ganyan na nasisiraan kami. Minsan sa likod na solusyonan ko na hinigpitan ko ng gusto eh. So ito naman ngayon. Siya elbow, yung corner ng papuntang washing machine. Washing machine naman kasi automatic yan. Yan baha oh no, gaano kaya bayarin susunod? Oh well, that's life. Pakita ko sa inyo. So sara ko lang tong gate That's life. Inurong pala ni teacher tong washing. Patay ko muna tong kesa. Hindi ata kita. Slide natin. Yan diba? Kumalas. Oh wow. Sige. Try ko ayusin ngayon. See you later. Bye.